Good morning, good morning, good morning po. Welcome po sa ating channel, Odi Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Let us hear the other side. So, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang panibagong araw at sa ito na naman, Facebook Live. Again, welcome po. Salamat po sa mga aking subscribers, followers at sa mga taga-subaybay. So, update lang po. At talaga hong una, in particular sa aking dating trabaho, may lumalakad namang papel. Siyempre minsan pagka gusto mong mabilis, dapat may sasakyan. Ang problema, wala tayong sasakyan. Yung galaw ng papel natin, talagang umuusad ayon doon sa kung saan ka ita-traffic. Kasi hindi man natin nahawak yung kalsada sa loob. So, yung akin lang, dahil sabi ko nga sa inyo, mahirap-hirap talaga dahil pagka dito sa Pilipinas, meron talagang mga kapangyarihan dito. Pagka nakita nila na ay kayang-kaya natin yan, sige lang. Yan yung mangyayari ngayon. So, from the simple lang na from a simple na matter, talaga hong pahirapan ka Kasi ang tawag niyan sa endorsement ba? Talagang anuhin ka, ilalagay ka talaga sa lugar na talagang sabi ko na 6 months na nga ako hindi sumasahod Tapos kailangan talaga natin din ng ng mga siguro wala tayong wala tayong mga alalay Walang tutulong sa atin kundi yung ating sarili din lang. So pasalamat ako sa Diyos dahil sa pag-aaral ko ng batas dati kahit papaano meron tayong alam. So yung malungkot nga lang dahil sa trabaho ko, yung ibang mga officer doon na nakakaalam ng aking buhay dyan sa loob, yung iba doon karamihan sa kanila nag-retire na. At isa nga doon na sa nabanggit ko rito, si Captain Gabe, nagpahinga na si Sir So yun yung mahirap. Yun yung masakit na katotohanan dyan. Yun nga lang yung isang advantage ko lang kasi meron akong hawak na mga documents. Tulad yan, may clearance ako, mga others pa na mga related na mga documents Tinatago-tago ko pa rin kasi mahirap na dahil pagka oras talaga ng alam nyo na, kasi karapatan ng tao yan na depensahan yung kanyang sarili So kung hindi ako nakaipon ng mga ganong documents, tinapon ko na lang halimbawa yun, ay talagang oras na ganito, wala talaga akong kadipidipensya. Kumbaga, open ka talaga. Open ka sa lahat ng mga ridicule, criticism, lahat na. Sabihin mo na. Pasalamat ako sa Diyos dahil meron akong mga documents pa. So, mahirap talaga. Kaya sa aking mga audience, lalo sa mga kapwa ko Pilipino, abay, kailangan po talagang mag-aral din tayo sa mga batas. Kung wala po tayong ideya o alam sa batas, magsumika po tayo na magkaroon tayo ng mga kaibigan, mga kakilala na kahit papano makapagturo sa atin sa patungkol sa mga batas. Kasi mahirap talaga. Ako marami akong alam pero hindi ako nagsasalita, tinatahimik ko lang. Talagang minsan makita ko yung mga kasama ko, talagang wala na Iba doon nagkandamatay pa. Wala talaga, maawa ka na lang, sa loob. So, ang problema, tulad niyan, nung na-assign ako dati sa Zambales, that was 2003. Na man ako banggitin yung kasama ko rito. Kasi, siyempre, aktibo pa siya Pero yung dalawa kong kasama, nagpahinga na Sino ba ito? Si Chief Mystic. Sabihin ko na lang Chief Mystic na lang. Si Chief Mystic tsaka si Chief Magallanes. Dalawa na yun, nagpahinga na kasi. Malungkot lang doon kay Chief Mystic. Nagkaroon ng politika sa pamilya nila. Pinatay siya Dahil ang dahilan nun, yung sa lupa lang. Tapos nung nakita ko doon sa Zambales yung lupa, abay maliit lang, parang yung mas maliit pa sa housing, parang ganun nga. Sabihin ko na lang siguro yung lupa na pinag-awayan nila ng kanyang
masabi ko bang half brother, lupa ba na ano, na maliit lang talaga, nasakto lang, parang pang housing lang, mas malaki pa nga yung lupa sa housing Kaya maliit lang, ilang metro kwadrado lang, maliit lang po. Tinanong ko doon kung anong lupa yung pinag-aawayan, akala ko malaking lupa, ekta-ektar, yung pala maliit lang. Sabi ko, napailing-iling tuloy ako, sabi ko grabe naman ito. Nag-away sila, pinapatay talaga siya ng half brother niya. Kasi yung malungkot na balita, yung half brother niya, ang balita doon, pumasok ba sa NPA, namundok. Nung namundok, siyempre kung ano nung pinagsusumbong niya doon, ngayon nagpadala doon ng parabang assassin, liquidation, parang ganon. Yung kasama ko na si Chief Mystica, ang nangyari niyan, nasa bahay lang yun Kasi doon sa amin, sa Zambales, wala naman yung, doon sa kung saan ako na-assign sa Zambales noon, wala namang ano doon, wala namang activity na kasi kumbaga nakatingga ba. So ang ginagawa ng tropa na yan, tulad yan si Chief Mystica, si late Mystica, at si late Magallanes, nagsisiuwian yan sila doon, may kanya-kanya silang bahay. So alam nyo na, bilang mga lalaki, dahil siyempre, hindi maiwasan talaga yung mapaibig May kanya-kanya silang mga extra ba. So in short, si Chief Mystica to habang nagsasabong siya, niyapos tapos binaril sa ulo. Di siyempre patay, bala ba naman ng 45. Patay, nagkagulo yung mga tao doon. Talagang malungkot lang, kumbaga isipin mo na parang ang hirap paniwalaan Yung half brother mo dahil sa away lupa lang, pwede naman sana pag-usapan na lang yun kung anong klaseng pag-uusap ba. Siyempre siya siguro yung first family, siyempre yung half brother niya lalaban din, siyempre away pamilya na yan Kasyang nangyari, yun na nga, namundok, tapos yun pinapatay niya yung half brother niya. Ang nangyari ngayon, sila ngayon nagkakagulo doon. Yung pamilya ng ano na yan, ng pinatay, may mga pamilya din sa sa mga rebelde. Sila ngayon nagkakagulo doon. Yun yung time na yun, mga 2003, 2004 yata yun. Grabing hirap po. So, yun ang kwento. Ito naman si Chief Magallanes. Yun nga lang, nagpahinga na rin si Chief Nagpahinga si Chief, yun lang. Yan mga yan sila nung doon sa Zambales, hindi man namin yan sila inaano. Kumbaga kung ano yung galaw nila, bahala na, sige lang, okay lang ako nung okay doon. Tapos nagpapaalam naman sila, tapos tinatanong nila kami kung anong problema doon. Kasi doon naiwan kami sa Zambales, dalawa lang kami, yung kasama ko doon. Ayaw ko na lang banggitin yung pangalan dito kasi baka ma-endorse Pero ito, alam ito sa trabaho kung sino yung naiwan doon. Dalawa lang kami. Tsaka yung isang mahaba lang. Siyempre, dalawa kami tapos isa lang yung mahaba na iniwan. Anong gagawin mo ngayon doon? Siyempre, binigay ko na lang sa kasama ko. Sabi ko, ikaw na hawak niyan. Sabi kong ganyan. So, ganon. Ako, hindi naman ako mahilig sa ganyan. Although hindi naman ako takot kasi na-train naman kami dyan Meron na kaming mga training dyan regarding sa paghawak ng ganyan, sa gun safety, sa ganon ba. So in short, ito naman si Chief Magallanes, busy rin siya doon, may ewan ko lang kung nagkaroon siya ng anak doon. So ganon din. Ayaw ko na lang banggitin kasi sila nagpahinga na Kasi may mga, siyempre, nagpahinga na yung tao tapos sabihin pa kung anong mga bad, kung ano man yung mga ano nila, hayaan ko na lang. Pero ako bilang kasama nun, hindi na ako nagsasalita kung ano man nakita ko doon, ano man gawin nila. Halimbawa, okay lang ako. Halimbawa na lang, kunin nila yung mga, tulad yun sa bigas. Kinuha nila yung bigas, mga manok, ulam. Kumbaga sa amin na yun, doon dapat yun Hindi na lang ako nagsasalita. Pinatay na lang namin yung rep kasi wala nang laman Pero sayang naman, aandar lang, tapos tubig lang yung laman. Talagang okay lang ako noon. Kinuha yung kung ano man yung mga supply doon. Bandang huli, okay naman to si Chief Mystica, bumalik siya. Pagbalik niya may kasama na siyang babae. Sabi ko, ma'am, good morning. Akala ko ba asawa niya? Sweetheart niya pala. Tumira sila doon.
Sabi ko, Chip, okay lang yan. Tumira siya doon. Mas gusto ko nga na doon siya, at least ba, may kasama kami doon. Siyempre mahirap din yung buhay namin noon eh, kasi alam nyo na, kung hindi pa naging presidente si Mayor Duterte, wala talaga yung sahod ng mga uniform service. Talagang ang hirap po talaga. O in short, tumira doon. Eh siyempre hindi naman ganun ka, siguro baka kung ano ba yung problema. Bandang ulit sa katagalan, umalis din. Umalis din siya. Yung kasama ko nga si Late Mystica, nung buhay pa yon, nahiya sa amin. Tapos binanggit niya nga sa akin, sabi niya, ganito, may ako dyan. Sabi ko, Chip, no problem, sabi ko. Okay lang yun, sabi ko, Chip, no problem yan. Naintindihan natin yan. Saka sabi ko, 4 na lang tayo dito, wala man dito si Chip Maggie, nandun man sa, dyan man sa niya. Sabi niya, ayos, sabi niya, thank you talaga. Sabi nga, papasalamat din siya. Actually, si Late Mystica, makakwento ko lang sa inyo, sinapak nga ako nun eh. Kasi minsan nandun kami sa sa activity namin sa nagpapalangoy ba ng mga trainee. Eh isa ako sa umawak doon sa rubber boat. Eh hindi ko alam yung terrain doon. Ibig sabihin yung galaw ba ng tubig. Tumaob ngayon yung rubber boat. Halos madislocate yung kanang kamay ko eh. Kinabahan din ako doon dahil may 2 estudyante nakasakay sa rubber boat. Naisip ko baka tamaan ba ng OBM. Eh ako mismo yung nagmamaniho noon. Hindi na ako gumalaw din para bang kung tamaan man ako ng OBM, tamaan na, at least hindi ako lang, hindi yung tamaan yung estudyante ko. Kasi pag tinamaan yung estudyante ko, mahirapan pa ako niyan, karga de konsensya ko pa. Kaya nung time tumaob na yon, halos hindi ko na binitawan yung yung throttle. Pero tumaob talaga. Nandun kasi yung coverall ni Chief Mystica, nalunod, sumigaw, nagalit. Kaya binuljak niya ako. Pagbuljak niya sa akin, nakita ngayon ni Sir yon. Para bang banggitin ko pa ba si Sir dito? Nabagay, nag-retire na rin si Sir eh. Si Sir Agustin. Si Sir Agustin dati siyang Marines eh. Gold Cruiser eh. Marines si Sir eh. Sir, kung makarating man sa inyo Sir, yung Facebook live nito Sir, okay lang ako Sir, wala akong sa inyo. Talagang, siyempre sa buhay-buhay ba Sir na kahit saan tayo Sir, mayroong tinatawag na politika. Nalungkot din ako Sir sa nangyari sa inyo Sir. In fact nga Sir, alam nyo ito, nung bumalik kayo dun Sir sa Parola, umakyat kayo dun sa conference, nandun kami nagmi-meeting. Tumayo talaga ako nun Sir, tsaka tuwang-tuwa ako na nakita kayo Sir. Naisip ko nga nun Sir, akala ko babalik kayo Sir eh. Yung pala, nagbisita lang kayo, may kinuha lang kayong documents. So, salamat talaga Sir dahil nung time na yon Sir, kayo yung officer doon. Yun nga lang Sir, nung in-invite nyo ako Sir pangalawa Sir, sabihin ko na sa inyo Sir, yung totoo, talagang nagkaroon ako Sir ng parang phobia sa inyo Sir, natatakot ako sa inyo in sense eh. Kasi kayo Sir, una Marines kayo, tsaka para bang terror kayo Sir. Medyo nasasyak ako sa ganun Sir eh. Mahirap na ba Sir magano? Pero kayo Sir, isa kayo sa mga gentleman Sir. One of the gentleman officer and a gentleman sa Philippine Coast Guard. Dati kayong Marines. At marami gusto nyo lagi yung may talino ba. Nung minsan nga binigyan nyo ako ng research, yun ginawa ko naman. Tapos nagsabi nyo, tapos na. Sabi ko, yes Sir, tapos na Sir. So, salamat sa mga ganon. So, balik tayo kay Chief Mystica. Yun lang. Tinawag siya ni Sir, tapos kinausap niya ako. Bandang uli, sabi niya, pasensya na Chief pa. Sabi niya ganyan. Tinapik pa niya ako. Sagot ko naman sa kanya, sabi ko, okay Chief, pasensya ka na rin kasi wala akong magawa Chief. Alon yung Chief eh. Talagang hinampas kami, tumaob eh. Andun pala yung coverall mo, di hindi na na-recover ngayon, hindi na na-retrieve. Mahal na mahal niya yung coverall niya kasi pa yun bigay sa kanya ng kaibigan niya. Tapos pa yun yung parang issue ba galing US, yung coverall niya na green. Talagang ang ganda talaga nun. Parang makita mo ba sa mga Air Force sa ng mga US, siyempre ang gandang coverall yun, ang gandang tela. Tapos natapon lang doon. Hindi naman sinasadya. Kasi iniwan nga niya sa rubber boat, tapos lumangoy siya papunta sa shoreline. Iniwan yung coverall niya. Siyempre,
Ang incident kasi doon, maalon kasi. Nangyari, hinabol ko ngayon yung alon, pinunta ko dun sa dulo, kinat ko yung alon, kaso lang, ang bilis bigla ng alon, nag-roll bigla. Akala ko maabutan kung siya pinakadulo kasi maliit yung alon doon ko sana dadalhin yung rubber boat. So, ganon. Yung iba ko nga mga kasama doon, halos nagsitauban din hinampas talaga. Hinampas talaga yung sa akin, tumaob yung rubber boat lang. Pero yung nakita kong isa, hinampas talaga parang pag rise ng alon ganyan, nandun yung rubber boat tapos biglang baba. Makita ko talaga yung rubber boat na ganyan sumunod. Hinampas talaga, grabe sabi ko. Yun magaling nang sa rubber boat yung kumbaga wala mang certificate na issue yun. Pero siyempre paulit-ulit ba, nakuha na nila yung routine doon. Sila nga nandun, nasanay na sila. Tumataob talaga, humampas pa nga yung rubber boat. Maigin na lang, hindi sila na paano. Ang isa sa isipin ko doon, nung tumaob yung rubber boat, akala ko nasira yung OBM. Napaupo ako, sabi ko, naku, laking bayarin ko nito Eto naman si Sir Agustin, sabi niya, itabi niyo lang yan. Tapos mabait din ba si Sir? Pero siyempre, may karanasan ako Sir, na trauma na rin ako Sir Lalo stricto kasi si Sir masyado, tsaka minsan hindi na siya nagtatanong Basta putol na lang kasi naranasan ko doon, may experience din ako doon patay na rin kasi yun yung isang officer na yun Pumunta doon sa may Sambales, tapos in-endorse ako, kinausap din si Sir. Tapos tinawag ako ni Sir, tapos tinanong ako. Hindi naman ako nagtanggi, nag-yes Sir naman ako. Kasi doon sa klase namin, minsan pag may time, nagtatanong yung mga estudyante ba. Sabi ko, pwede naman kayo magtanong ka ako, basta magtanong kayo halimbawa sa mga history, kung particular sa Bible, magtanong kayo. Kung gusto niyo halimbawa Bible, ayaw pala nila na ituro yung Bible doon. Halimbawa, may mga casual ba na event, na mga free time ganyan. Siyempre, i-conversate mo yung mga bata. Kung may tanong, turuan mo. Ayaw nila na turuan ko regarding sa Bible. May nakatunog na officer. Galing sa Metro Manila, bumiyahe, pumunta doon sa may Sambales. Tapos, pinatanggal talaga ako sa pagka-instructor. Tanggap ko naman yun, okay lang ako. Di binitawan ko kasi naging instructor din ako doon Drill ang tawag doon sa amin, drill instructor. Yun yung buhay-buhay ko doon sa Sambales. So, yung dalawa kong kasama, si Chief Mystica, yun, nagpahinga na. Ano pa bang sasabihin ko sa kanila? Ganun talaga sa buhay, hindi naman talaga perfecto yung tao Meron man silang mga uga-ugali, pero sila, na-realize ko talagang marunong din sila humingi ng dispensa pag nagkamali din sila. Mas matanda sa akin yun. Kumbaga ang serbisyo ko, pahinga lang nila Kung ano man sabihin nila, nakikinig ako. Siyempre, na-realize ko, batang-bata pa ako serbisyo nun Mga 3 taon pa lang ako nun, wala pa. Pero kung anong sabihin, nasunod talaga kasi bagito yung isa ko rin kasama, ganun din, si Chief Maggie Magallanes. Kasi pahinga na si Chief Na-stroke siya, natuluyan. Na-hospital yun, kaso lang sa hospital na siya nagpahinga So, yun. Yung mga kasama ko na yun, nung umalis sila doon, ng 4 na lang kami naiwan doon. Hindi naman sila nagpupunta doon. Minsan napapadalaw sila, ganun. Once in a blue moon, tanong sila kung kamusta kayo dito. Sabi ko, okay lang kami, Chief. Sabi niya, hindi muna ako pupunta rito kasi siyempre alam ko naman yun kasi kapos Ang lalayo ng bahay nila. Siyempre pamasahe lang. Tapos pagdating doon, wala naman silang gagawin na. Nandun naman kami duty, 2. Yung kasama kong duty, si Kwan Mahirap na lang banggitin. Basta yun siya, class 4 yun siya. Isang junior ko rin yun. Kami doon, survival lang kung ano-ano lang yung minsan magdilig ng tanim, magdamo, gano'n. Kasi wala pa nga training So yun. Yun yung buhay-buhay namin doon. So, isang kasaysayan yan na isang alaala ng mga nakalipas. So, alam man nila yon yung mga kasama ko na yon. Ako, kasi tingin nila sa akin perfectionist, stricto ba? Kasi una, wala akong bisyo, wala akong Tapos ibang prinsipyo kasi lalo ako mahilig ako mga particular sa Bible na usapin, mga ganyan. Gusto ko yung mga ganong usapin
So hindi ko naman sila inaano. Alaman nila yon. Papasalamat nga sila. Sabi ko, Chip, no problem dito. Kasi nagtatanong sila kung anong activity namin. Sabi ko, ito lang, Chip. Alam namin nila na wala talagang activity doon kasi bantay lang kami. Siyempre, pagka hindi namin bantayan yung lugar doon, yung mga gamit ba, mga ilaw, mga switch, siyempre, dadaanan yun eh. Dadaanan ng mga tao dyan. Siyempre, alam nyo na, taghirap din talaga iba doon. Kukunin nila kung anong makuha nila dyan. So, sabi ko, okay lang dito, Chip. Sabi ganyan. Mabait naman, naging magkaibigan pa nga yung ano sa akin dati. Bagaman sinapak niya ako noon. Sinira niya si Sikmura. Kasi nga yung sa coverall niya, na hindi niya na na-recover nung tumaob yung rubber boat na ako yung nagdadrive ng rubber boat. Yun na. Nalungkot din ako noon. Nalaman ko na pinatay siya. Talagang mabigat sa loob eh. Naalala ko tuloy. Pero hindi naman ako naluluha. Ako naisip ko lang na para bang ang saklap ng buhay, half brother niya, hindi sila nagkasundo sa lupa, pumasok sa NPA, tapos pinapatay siya sa NPA. Siyempre kung ano nung mga pinagsasabi siguro doon. Away pamilya yan eh. Away pamilya, tapos papatay mo yung half brother mo. Grabe. Dahil lang sa lupa. Nakita ko yung lupa, parang pwede, parang pang gardening lang ba? Maliit masyadong lupa. Yun talaga, kailangan natin tanggapin yung ganyan. Kaya nga nung nag-21 gun salute kami doon, nung nilibing si Chief Mistika, talagang nakaramdam ako ng kakaiba eh. Sabi ko, grabe naman tong hustisya to ng mga komunista na to. Kumbaga ba, away pamilya to, pakailaman nila, papatayin nila yung kabila. Siyempre kasi yung half brother niya, alam niya yung kapatid niya, tao ba ng gobyerno? Siguro kung anong pinagsusumbong doon sa mga NPA, kaya minisyon ngayon, siya ngayon minisyon. Sigurado mga ganyang bagay, hindi ka na makaalis rin doon. Ewan ko lang kung buhay pa yung half brother niya na yon. Kasi siyempre pinapatay niya yung mga pamilya nun, mga kapatid nun, magkakagulo lalo yun. Kumbaga sila na ngayon. Yung mga pamilya nilang iba doon na mga NPA din, abay, siyempre magiganti din yun. Di doon sa loob mismo ng grupo ng mga makakaliwa, di sila doon nag-aaway din. Parang walang ang kapayapaan nga. Kung kapayapaan yung hanapin mo, wala talaga. Kasi siya, tao siya ng gobyerno, pinapatay siya ng half brother niya. Pumasok sa NPA, pinapatay siya. Siyempre doon sa pamilya nila, meron din mga NPA dyan. Mga rebelde. Siyempre natunugan yung ganyang balita. Sigurado, away sila ng away ngayon doon. Matagal na yun. That was 2003 pa yun, 2004 eh. Mga ano na yun, 22 years na. Grabe. Kaya sabi ko, grabing buhay-buhay pala dyan sa... Grabe, sabi kong ganyan. Yun lang yung masabi ko doon. Si late Mistika talagang... Ano din siya, kung meron man mga pagkukulang yung tao, talagang ano din siya. Tanggap niya rin naman, hindi man siya nagdi-deny eh. Pero talagang kung oras ng ipaglaban ka talaga niya. Hindi ka niya ihulog. So, ganun yung kasama na yun. Mga galing silang Navy, tapos siyempre, nag-Coast Guard. Ito naman Chief Magallanes, ganun din. Hindi sila basta-basta nagkuhan. Yun lang. Siyempre, alam nila na ako, para bang nahiya sila sa akin, kasi hindi ako mahilig sa mambabae. Kaysa mang chicks ako, gusto ko magbasa ng libro. Kasi yun ang trip ko na pag... Ibig sabihin na pagtripan ko ba, ibig sabihin nakahiligan ko. Oy, shoutout kay Jobert. So, makwento ko lang yung kay late Chief Mistika na pinapatay siya ng kanyang half brother. Hindi ako nire-recall ko lang yung mga kasaysayan ba. Ma-share ko lang dito sa
na mahirap talaga yung buhay-buhay din. Akala ng karamihan, pag sa gobyerno ka, masarap buhay mo. Hindi nila naintindihan yun eh. Na may mga politika dyan, may mga masagi ka dyan. Siyempre, hindi may iwasan talaga, mapag-initang ka. Ako pasalamat na ako kay Sir Rueras noon eh. Talagang nagalit din yun sa akin si Sir, pero ano man, pinomote pa ako ni Sir, tapos kinocongratulate pa ako. Kaya nung minsan nagkita kami sa headquarters, talagang kinadaupang palad ako ni Sir. Dalawang hawak kamay ni Sir sa akin eh. Nahiya tuloy ako, para akong natutunaw eh. Nahawakan niya ako. Nandun kami sa tapat ng flagpole niyan dyan sa headquarters. Sabi ko, Sir, pasensya ka na talaga Sir. Daming agaw Sir sa buhay ko Sir eh. Alam mo naman Sir, ako Sir eh, binata man ako Sir. Talagang hindi man ako Sir mayaman eh. Tulong sa pamilya. Kaya Sir, kapos din. Pero nagsumikap ako noon, pumunta ako sa isang shop, yung titinda ng mga cake. Bumili talaga ako ng cake noon, tapos pinuntahan ko si Sir, nagpasalamat ako, dinala ko doon sa opisina. Tuwang-tuwa naman si Sir. Sir Rueras, nag-retard din si Sir Rueras eh. Talagang Sir, kung makarating man sa inyo to Sir, yung aking Facebook Live Sir, salamat talaga ng marami Sir sa promotion at saka sa tiwala Sir. Rest assured Sir na ako pa rin ito Sir, kahit na lumipas na ilang panahon. Hindi ko rin kayo Sir makakalimutan. So naging mabait din kayo Sir sa amin. At yun na nga. So yun yung parte doon sa trabaho ko noon sa Zambales. Talagang naiwan kami ng class 4 doon. Oh, salamat din Jobert. Thank you very much. Naiwan ako doon. At saka yung isang class 4. Ngayon, kwento ko na rin lang dahil napag-usapan na eh. Eto ka ngayon, yung kasama ko ngayon, laging excited yon kasi may iniwan sa amin doon. Isang mahaba nga lang, pero isang katerba naman yung, siyempre, firing siya ngayon ng firing doon. Eh, nung minsan, nag-firing siya, sabi niyang ganon. Kasi, ano eh, umaalis ako eh, siyempre, pupunta ka doon sa bayan. Ang layo ho. Ang layo talaga, mamasahe ka talaga, tapos saka ka palang makapag-withdraw ng pera mo o ano, o makapagpalit ng cheque, kasi kami noon, cheque noon eh. Ang layo, pupunta pa kami sa, grabe talaga, gastos ka talaga. Tapos mag-aantay ka pa, minsan sarado pa yung bangko, tapos minsan yung, para bang wala pang pumasok na pera. Kaya tambay ako doon sa Zambales noon, sa may Subic. Nag-aantay ako na magbukas yung bangko, tsaka ano, yung ano ba yung tawag niyan sa cash, kasi may ano yan eh, may flow kasi yung pera eh. Hindi mo pwedeng i-withdraw yung check eh, na wala pang laman. Parang ganun ba? So in short, umaalis ako. Minsan pagbalik ko, kinakausap ako ng kasama ko. Sabi niya, Jeep, kasi junior ko yun eh. Firing tayo dyan pag may time. Sabi ko, sige oh, sige lang, sabi kong ganyan. Pero sabi ko sunod, pag nag-firing ka, dapat nandito ako para mabantayan ka rin o ano, kasi mahirap na eh. Hindi, sabi niya ganito, ganyan lang, yung mga procedure dyan, ganito lang, ganyan lang. Sabi ko kahit pa. Eh, nung minsan nga, nandun ako. Sabi ko basta pag-firing, sige lang, banat ka lang dyan. Eh, nag-firing nga siya, eh, nandun ako minsan. Takbo ako doon sa firing range, Zambales. Takbo talaga ako kasi naisip ko siya lang mag-isa doon. Eh, paano kung... Sakto nga pagdating ko, may taong nakatayo doon sa likod niya, dalawa. Puta, kinabahan na ako, sabi ko pusang gala. Sakto lang yung dating ko. Tapos tinitingnan ko yung dalawa sa mata. Tinitingnan ko sa mata yung dalawa. Tapos mangiting-ngiti yung isa, sabi ko. Eh, nararamdaman ko, iba pakiramdam ko eh. Siyempre, unang bagay diyan, eh, hindi sila sa serbisyo eh. Tapos pumunta sila doon, wala naman silang activity diyan. Tapos lalaki pa sila. Ang ginawa ko ngayon, nung tumakbo ako, nakita ko na ganyan. Oh, Peds, ginanyan ko siya. Kamusta na? Kamusta na, Chip? Sabi kong ganyan. Sabi niya, ito, pangiting-ngiti. Ang nangyari, iniwan pa niya yung mahaba dun sa nakapatong. Tapos nilapitan niya yung target niya ngayon, yung target paper niya. Paglapis sa target paper, sa loob-loob ko lun, bakit kako iniwan niya kako yung mahaba tapos nilapitan niya yung target paper? Ha? Eh, hindi ko na tapos nakahanda na ako.
Tapos hindi ako tumalikod sa dalawa, yung dalawa na yon, hindi ako tumalikod, talagang hinarap ko ng ganyan. Siyempre pag gumalaw yon, siyempre alam na. Kahit pa may panusok yan, may patalim yan, siyempre alam mo na yung gagawin mo dyan. Maigi naman siguro na halata ng dalawa na hindi talaga umalis yung tingin tsaka bantay ko sa kanila. Inikutan ko rin sila Sabi ko, tinitingnan ko, siyempre inaano ko ba yung likod, baka may kung anong dala, pamalo o ano man. Siguro napansin nila na binabantayan ko yung kasama ko. Umalis silang dalawa. Tapos kinausap ko siya. Sabi ko, hindi mo ba na hindi ka man lang kako wala ka man lang kako concern dun sa dalawa, tumayo sa likod mo yun kung hampasin ka lang Kasi ako nung civilian ako, tumatambay ako dun sa chewing ko. Kasi siyempre hindi naman maganda buhay namin, talagang kahirapan din noon. Doon ako tumira sa chewing ko. Dami akong nalaman ng mga kwento doon, tulad yung kwento niya sa akin, yung army. Kasi doon sa lugar, kahit sabihin mo na magtago ka pa, alam talaga kasi may mga chismis, may mga kwento lumilipad yan. Mantakin mo, siguro natunugan, yung army na yun, nagbabantay siya ng jeep. Kasi papasok na siguro sa trabaho. Habang nagbabantay siya ng jeep, namatay na lang siya doon. Yung pala, may siguro, ang kwento doon, may tumabi. Tapos sinampas siya ng martilyo sa ulo. Kasi nalaman, nakita yung tama ng martilyo sa ulo Tapos kinuha yung service firearm niya. Wala na. Kaya talaga, kung meron kayong service firearm, nasa tao kayo ng gobyerno, isa talaga sa mapayo ko talaga, magkaroon talaga kayo ng kahit man lang motor. At saka itago nyo talaga service firearm nyo. Huwag nyo na ipaalam, huwag nyo na ipakita na meron kayong service firearm. Kasi yan ang pinaka-common kasi dyan. Pag alam nila tao ka ng gobyerno, lalo sa uniform service ka, ang instinct talaga nila niyan, meron ka talagang service firearm niyan. So ganun yon. So dapat talaga meron ka talagang tawag niyan, sasakyan. Pag-iingat na rin yan mahirap kasi So yun lang masabi ko dyan nung kinausap ko yung kasama ko. Pero hindi ko kwento sa kanya yan, yung regarding sa kwento ng chewing ko na hinampas. Ako sinabi ko lang sa kanya, sabi ko pag nag-firing ka sunod, sabihin mo na lang para mabantayan kita, may kasama ka. Kasi sabi ko mahirap Wag ka na, tsaka sabi ko iniwan mo pa yung mahaba dyan, tapos nandun ka. Paano kung wala ako? Kukunin nila yun, tsaka iputok sa'yo. Wala nga ngayon dyan. Sabi ko, wag ganon, sabi ko, dalawa na nga lang tayo dito akin naman kasi ang ganong bagay, dalawa lang kami, tapos in a short, kung may mangyari sa kanya, ako pa ngayon sisihin doon. Totoo yan. Siyempre ganun kaagad ang investigasyon yan Kumbaga, lalo na senior ako sa kanya. Kumbaga, masabi ko talaga na gross incompetence at gross negligence yan tapos namatay pa siya. Magbabayad na ako, makulong pa ako, matanggal pa ako sa pagiging Coast Guard dahil sa ganung bagay. Ito, mga assessment ko lang ito. Pero hindi ko na sinabi sa kanya. Pero yun yung sa loob ko nung panahon na yan, hindi ko lang sinabi. Yun yung katotohanan yan. Kaya sabi ko, sunod, pag nag-firing ka halimbawa, huwag kang mag-isa dyan. Ako mahirap na mantakay mo nung narinig ko yung putok. Although sa labas na ng gate namin, may ilang meters na siguro, ilang feet na yun na malayo sa gate namin. Pero tumakbo talaga ako. Kasi may mga nagpa-firing rin doon Yung mga sa kabilang building din, yung sa kabilang, ibig sabihin, kasi yan doon sa may, ayaw ko na lang sabihin Meron din kasi doon yung mga nagpa-firing din. Pero siyempre, sa akin lang, kasi may nangyari na dyan Kasi doon sa kabilang lugar lang din, sa unahan namin, meron kasing dyan yung sabihin ko ba rito, baka ma-open sila Basta isang ahensya din ng gobyerno isang uniform service din yon, nandun lang sa unahan din namin. Malayo-layo din. Meron nga kaming kasama hindi ko na lang banggitin yung pangalan din kasi baka masaktan din siya, malungkot siya. May kapatid do siya diyan. Nung time nung gabi, siguro nagsisigarilyo siya. Abay, binaril, namatay So ganun Tapos yung armas niya, yung service firearm, hindi na nakita. So ganun kasi, yun ang mahirap dyan. Pinadala ng mga investigador doon kung wala talaga, wala na.
So, ganyan pa kaya? Yung sa kasama ko na mag-firing ka, ikaw lang mag-isa, hindi mo alam kung sino yung sa likod mo. Kumbaga naging relax ba, pinabayaan niya na may ibang tao sa likod niya, hindi naman namin kakilala yon. Kasi pinabayaan niya lang. Kaya nung narinig ko yon, yung unang instinct ko, yung reaction ko, wag muna. Yung unang reaction ko, nung narinig ko, tumakbo talaga ako. Kinakabahan din ako siyempre. Malay mo kung ibang putok na pala yon o ano, mahirap din. So, wala akong daladalang bakal. Basta tumakbo lang ako doon, ninabol ko, sabi ko. Sakto nga, yan nga yung kwento niyan. So, yung ganitong kwento, nakwento ko na ito sa opisina, siguro 4 na beses, pang 5 dito sa online. Ngayon, pang 6 ko na yata na kwento ito. 2 beses dito sa online. Ayaw ko na lang banggitin yung kasama ko na yon kasi siyempre, maano rin yung proteksyon niya, yung reputasyon ba niya. Alam ito ng mga nakasama ko dati, kung sino yung kasama ko na yan. Alam ito. So, ayaw ko na lang banggitin kasi, siyempre, gano'n man yung samahan eh. Hindi ko kasi ugali yung manghulog ng kasama. Kung ano man yung kahinaan, failure nila, hindi ako nang huhulog. Hindi ko nga sinasabi yung pangalan. Basta yun yung totoo. Kung sinabi ko man yung pangalan dito, nagpahinga na eh. Nagpahinga na yung 2 kong kasama. So, ganun yon. So, in short, sa tuwing mag-firing na siya later, sinasamahan ko na siya kasi mahirap eh. Sabi kong ganun. Tapos nag-enjoy din ako. Kasi sabi ko, sige, samahan na rin kita. At least kako matawag nito, ma-refresh ka ba? Siyempre, pagka nagputok-putok ka na, ma-refresh ka rin at least ba kung ano, just in case kung may mga putok-putok marinig ganyan, hindi ka ba nervous yun o ano? So, ganun lang yan eh. Kumbaga, sa practice o sa exercise, makes perfect yan. At least na ipiprepare ka. So, ganun yan. Preparedness din yan eh. Preparedness din ang tawag dun kung magpa-firing ka. So, yun. Ano pa ba? So, ito ka ngayon sa aking trabaho. Nag-submit na ako ng documents doon. Inaantay ko na lang kung kailan mag-convene para maisalang na rin. Kasi mahirap-hirap din yung ano ko ngayon dahil 6 na buwan wala talaga. At inihanda ko sarili ko dahil sigurado baka gigisahin ako doon. At sakali mang kung ano man yung hindi natin inaasahan, may nakahanda naman ako, may mga documents naman ako dito. Tsaka alam ko yung mga nakabanggaan ko dyan dati, talagang ano yun, maghihiganti yun. So, ito lang yung masabi ko. Hindi ko ginawa yung ginawa nyo sa akin. Yun lang yun. Ngayon, nagtatago kayo sa likod ng mga kung sino man dyan pinagtataguan nyo. Bahala na kayo. Basta ang akin lang, may mga ebidensya naman ako eh. May hustisya naman. Hindi naman natutulog yung hustisya. Ang akin lang, kailangan kong magsalita. Kasi kung in case na may mangyari sa akin, alam na, may mga documents na ako dito eh. Para malaman kung sino yung gumawa na yan sa akin. So, isa lang naman yung tao dyan na gumawa sa akin yan. Kasi yun yung nakalagay sa papel eh. Ang tawag nga dyan, may paper trail eh. So, hindi pa naman kita din na-drop them dito, ma'am. Alam ko, ma'am, yung kapangyarihan nyo dyan, ma'am eh. Pero hindi pa kita din na-drop name dito. Tsaka wala pang plano. Ang akin lang, ma'am, alam nyo naman yun, ma'am. Napakalinaw ho. Kasi ang issue lang dyan is yun na nga, yung re-enlistment. Ngayon, may mga issue dyan, may mga hearsay dyan. Yung mabigat niyan, kasi ako noong 2016, meron akong clearance eh. Ano lang talaga yan, kung baga gusto lang talaga ako pahirapan, idiin ang idiin, bahala na kayo. Yun ang masabi ko dyan. Kasi minor lang yan eh. Ngayon, alam ko meron pa dyan mga naglalakad iba kung sino pa yan sila. Ito lang masabi ko din. At least ako,
may diploma ako. Ganun lang yon. So gets nyo na yan, alam nyo nang ibig kong sabihin. May diploma ako, graduate ako ng college. So ganun ang malinaw niyan. So ngayon, nagsusumikap kayo. Ako hindi ko naman kayo pinahamak eh. Dahil lang yun sa isang trabaho na isang pinagawa sa akin. Eh hindi ko talaga gagawin yun. Kasi mabigat-bigat yung pinagawa sa akin eh. Pupuntahan ko yung isang government agency, magkakandak ako ng research doon. Abay, hindi ko gagawin yun, mapapahamak tayo dyan. Kasi alam ko yan yung takbo ng research eh. Walang pinagkaibahan sa isang investigador eh. O ganun yun. Ba't ka pupunta doon, halimbawa, sundin mo yung, oo tama yun, sundin ko yung utos, nag-uuwa ko, pero hindi ko ginawa. Kasi alam ko tagilid ako dyan, mamamatay ako doon. Magkakanda ka ng research. So sa research kasi yan, gagawa ka niya ng ano eh, gagawa ka niya ng studies mo, offensive studies, magagawa ka ng mga kung ano pa eh. So ganun yon, yung mga batas na meron sila, yung mga procedure nila, lahat yon, mabulalat-lat mo yon. Eh kung may mga tinatago sila diyan, ay di mamatay ako, baka tinapon na ako dun sa may Manila Bay, pinasok ka sa drum, tsaka wala na, missing ka na. So ganun yon, ayaw ko talaga, hindi ko talaga gagawin yon. Yung akin lang, so ito lang sir, ano man ito sir, makarating man sa iyo ito sir, yan yung totoo. Ngayon sir, isa pa, maalala ko pala, nagalit kayo nun sir, kasi ang akin lang, may tropa na nagsumbong sa inyo, yung nagsumbong sa inyo sir, sana pinatawag niyo ako sir, para nag-usap tayo. Batang-bata yun sir, junior na junior ko yun sir eh. Tapos pinaburan nyo pa yun sir, tapos minura-mura nyo pa ako dun sir. Tapos in-endorse nyo pa ako dun sa isang boss natin na kumulata sa akin na nagkasakit pa ako noon, nagkahimatoma ako noon. May sakit na ako noon sir eh. Kinulata ako ng gusto, nagkahimatoma pa ako. So ako hindi ko man gustong mangyari sa kanya, nagpahinga na si sir eh. So yun yun. So yun yung patungkol sa trabaho na yan, kaya isa yan sa mga, alam ko sir yung galaw nyo dyan din. So yun yun. Mahirap na lang dahil dito sa Pilipinas, ang tawag niyan, pag once na endorse ka na talaga, para bang wala ka ng paraan para mabago yan. So akin lang, hindi ko naman pwedeng sabihin yung mga gagawin ko next kasi ano eh, mahirap na eh. Yung mga nakakilala sa akin yan, yung iba dyan siyempre naisip ko rin sila. Ayaw ko nang mag-drop name dito, ayaw ko naman silang kumbaga, proteksyonan ko rin sila kahit papaano. So ganun kasi yan. So yung papel ko ngayon doon, nag-submit na ako ng pangalawa. Yun ang mabigat doon dahil yung una kong pag-submit doon, yung attachment ko doon nawala eh. Mahirap na lang minsan isipin na yung attachment ko doon nawala eh, nakasubmit na nga yun eh, nawala pa. So ito ngayon sa panibago, nag-submit ako, di antayin-tayin na lang kasi kung ang mangyari isa dyan, inaasahan ko rin. Ayaw ko lang sabihin, alam ko yan eh. Tulad yan, nakabitin na ako ng 6 na buwan. Ano pa rin yan? Dahil lang doon sa tinatawag na reenlistment. So ganun yon. So ang akin lang, mahirap naman lapitan ngayon si Senator Bato kasi tulad yan, problemado din yung tao eh. Lalapitan ko pa, madagdag isipin din yun. So ganun lang yon. So itong bagyo na ito sa buhay ko, itong unos na ito, harapin ko naman ito, hindi man ako takot. Kasi may mga documents man ako, may hawak akong documents eh. Tapos isa pa, nung 2022 pala, humarap ako dun sa isang doktor. Doktor talaga siya, yun ang sabi doon. Tapos nag-usap kami. Ang sabi niya ngayon, alam ko na kung bakit ganito, ganyan. Tawa na lang yung doktor. Mahirap kasi minsan magsabi ka ng totoo eh. Tapos ako minsan, magsalita ba ako magaspang? Hindi kasi ako pala biro eh. So ganon. Kasi hindi ako sanay sa mga kalye-kalye na puro hindi ako ganon. Yung akin lang, dyan sa trabaho, gusto ko lang makatulong din sa kasama. Ngayon, kung tulungan ako ng Diyos, makabalik ako dyan sa Philippine Coast Guard, siyempre alam na may gagawin din ako dyan. Pero hindi ko na pwedeng sabihin muna dito. Pero alam ko makakatulong din yun. Kasi nga, tulad yan, sabihin ko na sa inyo, nung way back 2015, yung pina-attend ako doon sa may, sa may Camp Aguinaldo, doon sa Indiara RMC. Doon sa Indiara RMC,
yung opisina namin, audience lang kami doon, isa kami sa mga magsasaksi. Nagpapadala ng delegate o ng representative yung office namin. Na-assign ako sa Taguig noon. Wala yung boss ko kasi dami siyang inaatinan ng mga conference meeting. So he cannot be in two places at the same time. So naghanap siya nga ng mapagkatiwalaan niya. Ako ngayon yung inutusan niya, punta ako doon. Bis ako, punta ako doon. Nung umattend ako doon, ay dami akong natutunan din. Tapos nag-take down notes ako. Tapos gumawa ako ng initiative letter. Binigay ko ngayon sa boss ko. Ang nangyari, pinagalitan pa ako ni sir Ang sabi ni sir sa akin, pabayaan mo sila. Kasi nagkaroon ng politika doon, away Ang akin lang naman, sabi ko jurisdiction lang naman sana yan. Yun din yung sinabi ko sa doktor noong 2022. Nung gumawa ako ng initiative, kininto ko yan sa doktor na nag-interview sa akin. Sabi ko, ma'am, ang akin, ma'am, gumawa ako ng initiative, ma'am, para yung away ng dalawang agency doon, mahinto. Tulad yung sabihin ko na kung anong agency yon, parang nag-aalangan pa rin ako So, dalawang agency yon, nag-away sila, kasi ang away nila doon, jurisdiction lang. Ang masabi ko doon, gumawa ako ng initiative letter, binigay ko kay boss ko, nasabi ko, yan lang yung pinakasolusyon yan. Kumbaga halimbawa, ikaw sa AOR mo yan, area of responsibility mo, dapat ikaw ang team leader. At saka kung merong mga augmentation unit o augmentation unit sa ibang branch of government, under mo sila, maging member mo sila. Tapos lahat kayo, may contribution din, may parte. Halimbawa, nakapag-rescue tong ganito, bawat government agency, halimbawa, 5 yan. Nag-combine, nag-merge sa isang area na yan. Ikaw yung area mo yan, area of responsibility mo. Ikaw yung team leader dyan kasi kabisado mo Tapos, lahat kayo, may achievement din naman, i-consolidate ninyo. May kanya-kanya kayong halimbawa contribution. Siyempre, ilan yung na-rescue mo, ilan yung... Siyempre, kanya-kanyang note down yan, pero later, i-consolidate yan, i-breakdown mo lang naman yan Ito yung team leader, ito yung mga members. So, bawat mga kategory doon, may mga na-rescue sila. So, isuma total mo ngayon. So, therefore, ang na-rescue ninyong lahat kayo may contribution din. Kasi hindi pwedeng magkasabay kayo. Yun ang pinag-aawayan nila Jurisdiction lang naman yun. Tapos kung sino yung magiging team leader. Ibig sabihin, para ba mas smooth, maging payapa yung galaw ng mga government agency. Kasi, meron akong naalala doon sa research namin, dyan sa Coast Guard. May nabasa ako dun sa Blue Book Manual, I think Memorandum of Understanding 01 dated year 2000 yun yung Memorandum of Understanding 01 dated 2000, ano yun? Dinadirect lahat ng government agency para sa national development. Kung nag-aaway kayo ng agency to agency, anong smooth yan? Anong sinasabing national development kung kayo nag-aaway kayo? Therefore, mahamper yung operation yan. So, ganun yun siya, mahamper yung operation. Tapos, dahil siya nag-aaway kayo, hindi na mahinto yan. Tapos, may sinulat pa nga ako doon. Hindi ko na dinitalye pa regarding sa kung anong mga communication, mga maliliit ba, mga micromanagement na hindi ko na rin sinulat na. Kasi talagang madugo-dugo yung kung pag-aaralan, isusulat ko pa yon. Ayaw ko na lang sabihin dito kasi siyempre mga maselang bagay yan Operation yan ng mga agency to agency. Tapos ano pa yan collaboration yan So, ganun siya. Tawag nito. In short, sinabit ko yun sa aking boss. Pinagalitan pa ako ng boss ko. Sabi niya, wag kang makialam, pabayaan mo sila. Sabi gano'n. So, hindi ko makita yung Ako naaisip ko lang ba na, siyempre nandun na ako, na-attend na ako. Yun ang nakita ko talaga. Kasi nag-note ako Tapos nakwento ko sa kasama ko doon. Kasi ako minsan masalita ba. Sabi ko, grabe naman kako ito. Paano ito magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng smooth na transition o ng operation kung sila nag-aaway? Grabe talaga, friction, nag-aaway. Hindi ako mapakali sa upuan ko rin Talagang halos gusto ko rin tumayo, gusto ko na rin umalis Kasi hindi ko matake yung ganong bagay na grabe talaga. Maano sa loob yung nasaksihan ko doon, grabe.
hindi na nga natiis ng chairman, umalis na yung chairman eh. Pero sabi niya, mag-adjourn na lang sa next na lang na ano. Siyempre, bawat government agency yan, may mga heads yan eh, may mga representative yan. In short, pag binastos mo yung isa, siyempre magkakainitan yan, magsasagutan na yan. So, grabe ho. Grabe ang ganyang pangyayari. Kaya, maawa ka lang talaga tulad yan ngayon. Yung latest ngayon, yung mga nagbuwis buhay pa sa rescue, yung doon sa Philippine Air Force, ilan yung sila yung nagbuwis buhay doon. So, ganun siya. Magkaroon sana ng mga mitigation para ma-avoid yung mga ganyan na yung mga tauhan o magkandamatay doon. So, magkaroon ng review, magkaroon ng assessment kung ano ba yung mga kailangan o pa yung mga ano. So, ganun siya. So, kagabi, purin po naman sa inyo sa aking mga audience, nagbumotor, nag-iigib ako ng tubig. Nag-iisip ako kung ano yung mga dapat ko bang gawin din. Andito na sa loob. Actually, meron ng mga nauna pero tinatago ko na lang. Kung loobin makabalik ako, yun ang gagawin ko. Bahala na lang din kasi mayroon na magsalita Baka ma-preempt ako Tulad ayaw ko magbitaw ng mga ideas kung ano yun. Kasi talagang pipigilan ka Pero sabihin ko na sa inyo, yung aking naging problema dito sa trabaho ay yung re-enlistment lang naman. So in short, pag makabalik ako, magre-re-enlist ulit ako para bang baka magtanong kayo, "Oy, bakit naman re-enlistment lang yung issue mo tapos tinanggal ka tapos i-reinstate ka tapos magre-re-enlist ka lang ulit?" Di dapat sana pina-re-enlist ka na lang, diniretso na, hindi ka na tinanggal kasi tatanggalin ka nga dahil hindi ka nakapag-re-enlist. Tapos ibabalik ka para lang mag-re-enlist ulit. Tapos magpa-process ka ng halimbawa, sabi mo na retirement mo. So, ganun ba? Dapat sana, hindi ka lang tinanggal, pinare-enlist ka na lang, tapos pina-retire ka na. So, ganun ba? Wala akong magawa dahil yun na nga Kaya nga ako nag-Facebook live dahil siyempre hindi ko matiis na 6 na buwan na 6 na buwan na ho ako. So, alam ko rin yung galawan dyan sa loob sa ganyang bagay. So, nabalitaan ko pa na ako'y Ilonggo, tapos Ilongga din yung Ilongga ka rin pala, ma'am. Hindi ko alam kung Ilongga ka, ma'am Pero ako, ma'am, Ilonggo din ako, ma'am. Yun ang masabi ko. Ang aking grandfather, tatay ng tatay ko, ano yan? Isa dati diyang locomotive engineer sa Panay Railway. So, in short, yung lolo ko na yon, yung tatay ng tatay ko, abay nakapag-contribute din para sa ikabubuti ng Panay dyan, ng Iloilo City, ng Panay Railway. Yun yung mga isang kasaysayan niya dyan, locomotive engineers dyan, isa sa mga engineer dyan, isa sa siguro sa mga taga-butingting, taga-repair ng train dyan. Yun, yung aking lolo, tatay ng aking tatay. So, tatay, nanay, talaga pag manalangin tayo sa Diyos, may makikinig naman talaga, may Diyos So, again, tawagan ko naman yung sa mga relatives, kapatid ko, ay ang akin lang ipasa Diyos na lang natin ito. Ang hostisya hindi naman natutulog niyan So, ganun yon. Basta ang akin lang, may documents din akong hawak na noong 2016 meron na akong clearance fit to re-enlist na ako noon. Talaga hong inulit tapos ito na naman, inulit na naman ito. May pagkakamali din naman ako. Ayaw ko na lang sabihin dito yung dahilan ko bakit ako na late. Pero doon ko na lang sabihin yung sakaling nandun na makapunta ako sa board, doon ko sabihin yung totoo kasi mahirap magsinungaling dahil yun yung totoo Saksi naman yan si ma'am dyan sa medical. Si ma'am kasi yung kumuha ng notes ko doon kung anong sinabi ko nung way back 2022. So ganun yun. Pero nung nandyan naman ako, assign ako sa Office Rexta, bago malipat yung opisina namin, ibig sabihin nung nalipat yung opisina namin, yun na yun, nagtuturo kami doon, nire-refresh ko yung tropa, nag-recommend ako kay sir na buhayin muli yung
TINA. Ano po ba yung TINA? Yung TINA is Teaching Information and Education yan eh. So, para ma-refresh ba yung tropa kaysa matinggal lang doon. Kumbaga, ayaw ko na lang sabihin kung anong mga status ng mga tropa na yan kasi nagsasapad din yung mga tropa na yan eh. Kumbaga, mabigat na rin sa isipin nila. Kaya sabi ko, mag-TINA na lang. At least nandyan, marirefresh sila. So, may mga kasama rin doon na kung ano nung mga ano nila. Pero ayaw ko na lang banggitin din kasi tulad yan, nalaman nyo na ako'y Coast Guard. Ayaw ko na lang magbanggit din pa ng kwento pa kasi mahirap na rin eh. Naawa din ako sa tropa. Pero yung balita ko sa iba eh ongoing na. Tapos may mga ano pa sila, schooling. Sana tuloy-tuloy na yan at makaraos na rin kayo. Kasi mahirap talaga yung buhay-buhay dyan. So akin lang, magkakasama tayo dati dyan. Hindi ko naman kayo ginipit, hindi ko naman kayo nabuso dyan eh. Ang akin lang, smooth lang. Siyempre, dadating din kayo sa panahon na kayo din doon sa ibabaw. Malaman nyo rin yan. Yung ginagawa nyo ngayon sa ibabaw ninyo, basta senior ninyo, ginagawa nyo yan. Babalik din yan sa inyo kasi ganun lang yan eh. So again, haba na naman yung aking Facebook Live. Hanggang dyan lang muna kasi mahaba o talaga yung 25 years. Pautay-utay lang yon. So, antabay lang muna ako kung anong mangyari sa aking papel kasi yun na nga. Nakahanda naman ako. Wala pa nga akong ideya doon kung anong gagawin sa akin sa board eh. Pero sigurado yun, pagkadating doon sa board, asahan mo na gigisahin ka o ano. So, yun lang yun. Pero ang akin na naman, meron naman akong documents eh. Kumbaga, may achievement din ako dati ng mga worthy naman. Yun nga lang, ang masabi ko pagka once na endorse ka, na pag-initan ka, asahan mo na talaga yun na yung buhay mo, alam mo na. Talagang ihanda mo lang sarili mo. Bago ito, maalala ko pa lang, isa namin kasama, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan, kasi ano yun siya eh. Alam nila ito, nagpakamatay na yon nung 2019 yata, nagpakamatay yun siya. Sa dami, sa bigat ba ng problema niya, nagpakamatay siya. Talagang din, nalaman ko yun, maano sa loob ko eh. May dalawa siyang anak na babae, naawa talaga ako. Sabi ko nga sana kung nagkausap kami, baka naturuan ko pa siya eh. At baka sana naligtas ko pa buhay niya. Basta ganun ho. Laking bagay din ho talaga na mapayo ko lang sa inyo kung gobyerno man kayo o private o ano man kayo sa sosyudad, ano man katayuan ninyo. Mahalaga ho talaga mag-aral tayo at magbasa, mag-refresh. Kung wala kang ginagawa masyado, magbasa ho kayo, mag-aral ho kayo. Yun ho yung payo sa akin ni Commander Joselito de la Cruz, Sir. Dahil sa payo ninyo na mag-aral ng mag-aral, yun na nga sir, ewan ko lang kung naging 1 star rin si Sir de la Cruz. Hindi ko na masyado na update kay sir eh. So thank you talaga sir sa inyong payo na nung time ako'y apprentice seaman pa lang, sabi niyo magbasa kayo, pag may magbasa. Yun talaga sir naman yung pagkatao ko sir eh. Magbasa ng magbasa. So advantage yun talaga pag nagbabasa kayo. Regarding sa mga batas, kung sa trabaho ninyo, patungkol sa mga trabaho ninyo, basahin nyo dyan. Yung mga libro patungkol sa trabaho, mga circular, kung ano man. Kaso lang minsan yung availability, wala. Yun talaga. Yun din yung isang problema dyan. Pag walang mga available, wala kayong mga libro, mga materials. So, yun din yun. So, ang akin lang magbasa kayo ng time. Halimbawa, sa mga batas, halimbawa ng Pilipinas, yun, magbasa kayo. Magbasa kayo ng konstitusyon, makinig kayo ng balita, pumunta kayo sa site ng Supreme Court, tapos magbasa kayo doon ng mga kwan. So ganun yun. Huwag kayong magano sa mga novel na sayang lang din yung oras nyo. So yun ang masabi ko lang. Na sa buhay natin, kailangan ho talaga natin magbasa-basa kasi iba na kasi ho yung may alam. Kasi yung karunungan, kaalaman, depensa din ho natin iyan. Just in case na hindi mo naman inaasahan, mga panahon tulad nito, hindi ko naman inaasahan. Advantage ko lang dahil nakapag-aral ako kahit paano sa batas, makita ko yung mga bagay-bagay na masabi ko na
Basta masabi ko na ano, mahirap na lang magbitaw ng salita. Pero ito lang masabi ko, nasa Jeremias 9, versikulo 23 at 24, ang Diyos ay hustisya. Hustisya ho ang Diyos. Kung ako isang hamak, tapos yung issue lang sa akin ay releasement, tapos ganyan pa yung gawin sa akin na talaga bang parang bahala na ho. Nakahanda naman ako patungkol dyan. Tapos basta lang ho, nakahanda naman ako, ipasa Diyos ko na lang. At inaasahan ko naman, sir, thank you very much sir sa inyong sir, sa inyong tawag nito, naging responser sa aming, sabihin ko na dito sir, total na drop name ko naman kayo sir sa aming Commandant Philippine Coast Guard sir, talagang Admiral Rone Hilgaban sir, thank you very much sir sa inyo talaga sir, dahil yung window of opportunity na binigay niyo sa amin noong first week of May, a directive to settle our reenlistment, sa part ko naman sir, 5 kami dun sir at least sir, binigyan nyo naman kami sir. Ako sir, binigyan nyo ulit ng panibago na mahirman lang yung aking side. Kaya nga sir, naglagay ako sir ng programa dito sir sa Facebook Live. Ito yung Ode Alteram Partem, let us hear the other side. So ganon kasi sa hustisya ng tao Hindi pwede yung kahit sa Miranda Code, sinasabi sa Miranda or Miranda Code, you have the right to remain silent. Anything you say can or do shall be used against you in the court of law. You have the right to an attorney present during questioning. So ganon yon. If you cannot afford an attorney, the court will provide you. So ganon yon. You understand all these rights? So ganon siya. So kung hahatulan ka halimbawa na wala pa yung mga element ng due process, mabigat yon. So yan yung mga malaking bagay pagka nag-aaral ho kayo. So rest assured sa mga aking followers, tapos umaasa sa akin na tutulungan ko kayo, abay tutulungan ko kayo. Nataon lang talaga na ako'y gipit, kaya ang galawan ko mahirap. Ni pang gasolina, ni pang kain ko, hindi ako mahirapan talaga ako. So may nagsuggest nga minsan, nag-direct message sa akin na wag ko na daw sabihin yung mga wala kang pera, wala ka nang makain, kasi natutuwa yung mga kaaway mo. Abay hindi o, mas maganda nga yan sabihin yan para malubos ang kanilang katuwaan. Ang katuwaan kasi nila, mapahamak ka nila, mapahirapan ka. That's a sadistic kasi yan sadistic na ugali yan That's a form of subversion. Kung magkakasama tayo dyan, tapos ginaganyan yung kasama nyo, that is a form of subversion. You are destroying the very institution where you took an oath. So, ganun yan. You took an oath. You swear an oath. Ano pa yung sinasabi niyan, yung credo? I will consider it obscene to flaunt wealth and privilege, however well earned, while my fellow Coast Guard man endure adversity. What if you were the cause of this suffering? You are the adversity from within. Sa version yan Yuri Alexandrovich Bisminov, a former KGB spy. Yan. Tingnan nyo ho yan, panoorin nyo sa internet. I-post ko na nga lang dito, baka nandito sa phone ko. Ay wala, nasa isa kong phone pala. Post ko na, saglit lang May iba pa ang personalidad na pangangalanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga resulta sa palawakang korupsyon na nangyari sa... Saglit lang post ko na lang din kasi nag-online na ako Sayang naman pa palagpasin na ito ibibitin ko pa.
Mag-love muna ako. Tapos ipopost ko na. Yan. Subversion. Kung hindi subversion iyan, anong tawag diyan? Suppression? Cancellation? Yan ho. Mag-love muna ako dito. Shout out kay Jobert. Talaga namang Jobert, alam ko nagsusumikap ka rin na maayos din yung buhay mo. Yan talaga yung pait ng buhay na meron talagang mga grabe. Ewan ko lang kung mabasa nila yung form of subversion kung saan sila nabilong diyan. Nasa Blue Book Manual yan ng Philippine Navy. Meron yan, may doktrina diyan. Yung mga subversion na yan. Kung magkakasama tayo diyan, may sinusumpaan tayo diyan, may oath tayo, may credo tayo, tapos ginaganyan nyo yung kasama nyo, ewan ko ngayon kung saan kayo mabilong diyan. Kung marinig man ito ng ibang mga branch of service, maigi yan para malaman din nila. Malaman din nila na talaga yung trabaho ng subversion, talagang katotohanan yan. Inuutay-utay, sinisira yung mga kasama dyan. Kung may pag-ibig ka sa serbisyo mo, nasaan yung pag-ibig niyan? Kung may, nasa baba kami, nasa ilalim eh. Anong panlaban namin? Hindi naman kami lumalaban. Bakit ma'am, lumaban ba kami ma'am? Lumaban ba ako sa iyo ma'am? Hindi ako lumaban sa iyo ma'am eh. Ganun yan ma'am, hindi ako lumaban sa inyo. Pero pag oras na talaga ma'am na kailangan lumaban, abay lalaban talaga ma'am. Kasi may konstitusyon tayo. Primary law, yung constitution na yan. And the right of the human being is emanated, given from God. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Nasa 1987 Philippine Constitution yan. Mabigat na mga kasulatan yan. What shall we do with that conceits, with that writs? No? Very annoying ba? Very annoying. Pero kung gumagawa naman tayo ma'am ng katotohanan ma'am, ba't tayo maano din sa ganyang katotohanan, sa ganyang salita? Dahil masakit ba ma'am yung totoo? Wala akong atraso sa inyo ma'am, sinasabi ko sa inyo. Ngayon ma'am, kung sino man yung nagsumbong sa inyo dyan, nagpolitika, sana ma'am harap-harapan, ipaharap sila para madepensahan kong sarili ko din. Ganon yun. The right to due process, the right to self-defense, the right to preservation. Sabi nga ng kapitbahay ko, sabi niya, demonyo yung mga yan, ano? Tama. Nasa 8:44 yan ng Juan. Mamamatay tao si Satanas duwag E pluribus unum. Pyramid na may mata. Sabihin ko talaga, may between. Pyramid na may mata. May between. Sabihin ko talagang totoo niyan. Now, America, malaman nyo ito. Alam nyo naman. Mas maganda nga itong ginawa sa akin para malaman nyo talagang totoo na ginagago kami rito sa loob. Pinapagsabong kami rito. The very powerful arm of the communists are very real. May mga tao sila rito sa gobyerno. Meron nga dyan sa Congress meron pa dyan sa Senate Ang dami yan, mga kalat na sa balita Hindi naman pwedeng bago yan. Yan ang totoo. Yan ang totoo niyan. The very invisible hand of the communist China, the communist dragon is very real. Yan. Se vis pacem para bellum. Prepare for war. If you want peace, prepare for war. Ganun yan. Prepare for war. If you want peace,
yan lang o masabi ko. Ang sikreto nyo, hindi sikreto yan. America, DNA lang ho. Deoxyribonucleic acid test. Kung magkaroon man ng deoxyribonucleic acid test, ay malaman ho kung sino-sino yung mga tao na yan. Lalo dyan sa inyo Amerika, nasa government nyo, ang dami dyan. Ganun lang yung katotohanan yan. Ang sikreto nyo, hindi sikreto yan. Amerika, DNA lang ho. Deoxyribonucleic acid test. Kung magkaroon man ng deoxyribonucleic acid test, ay malaman ho kung sino-sino yung mga tao na yan. Lalo dyan sa inyo Amerika, nasa government nyo, ang dami dyan. Ganun lang yung katotohanan yan. Pag hindi tayo magsalita niyan, ay walang mangyari nito. When you have something to say, silence is a lie. And tyranny feeds on lies. Ngayon, concern dito sa national security natin. Abay, concern talaga. Sabi mo, Coast Guard na ito sa loob na ito, hindi, this is not a minor. Kasi leading ito sa mas malaking subversion eh. Minor, kasi minor lang yung mga concern. Bakit ako kaaway ba ako ng gobyerno? Hindi ako kaaway ng gobyerno. Hindi ako kaaway ng Coast Guard. Alam niya ng mga kasama ko. Kayong mga tinulungan ko dyan sa loob. Matindi yung galit niyo sa akin. Sana mahiya kayo. Tinulungan ko kayo. Sa harap mismo doon ni Sir Weras, naglitan niya ako, dinipinsahan ko kayo. Yan ang totoo. Alam yan ni Sir. Sir Gaban, Sir. Alam ko ito, Sir, yung sinasabi ko. Alam niyo ito, Sir, nabasa niyo yung letter ko. In-address ko to sa inyo noon pa, Sir. Binigay ko talaga sa inyo. Sir, salamat sa inyong action, naging action noon, nung panahon na yon. Sabi niyo, ayusin na lang natin ito. Nagpalamig na ako noon, Sir. Dahil payo niyo sa akin, yung advice niyo, palamigin na lang. Pero sir, talagang pasensya na kayo sir nung talagang nasaktan din kayo doon sir kasi nalungkot kayo, apektado kayo na eh. Siyempre kayo sir yung boss namin tapos merong palang gulo doon. Mahirap-hirap din talaga sir. Pero ako sir, sinunod ko talaga sir yung utos ninyo na palamigin na lang. Actually sir, babalitaan ko kayo sir. Yung isang kasama ko dyan sir na actually sir, sabihin ko na dito, nagkasuntukan talaga kami sir. Nagkasuntukan kami sir. Alaman ito ni Sir, hindi ko lang banggitin si Sir eh. Alaman ito ni Sir kasi tinawag niya eh. Tapos minalas niya talaga. Kasi yung kasama namin Sir, ginatungan yun Sir eh. Dinauwi ngayon siya sa suntukan. Nandyan nga si Sir Commodore na rin eh. Ayaw ko nang banggitin yung pangalan kasi mahirap talaga Sir magbanggit ng mga pangalan Sir. Kasi yung Communist China Sir, traidor, ang dami dito Sir eh. Naglalakad ako din dati sir sa may Manila. Basta sir, ganun na lang. Yung kasama ko na yun sir, nagkasuntukan kami na sir. Pero sa totoo lang sir, bandang uli, naging magkaibigan kami noon. Kasi ito sir yung nangyari. Nung time na yun sir, ako yung duty, PT officer on watch. Tapos ang sabi ni ma'am, ayaw ko nang banggitin si sir tsaka si ma'am. Yung dalawang officer na yun, mag-asawa. Tapos yung asawang babae, under instruction yung kasama ko na yon. Yung nakasuntukan ko, ayaw ko na lang banggitin din yung pangalan. Sabi niya, gawan mo nga ng report yan, sabi ni sir sa akin. Yung asawang lalaki, kasi yung babae assigned dun sa medical. Tapos yung lalaki assigned dun sa training center, training command. Sabi niya, Jess, ikaw ba duty? Sabi ko, yes sir. Si tong ginawa nito? Kasi nagsumbong yung asawa eh. Ginawa ko ngayon sir ng report. Sabi ko sir, ano ba sir yung nangyari? Ginawa ko ngayon ng report, yung write up. Tapos pinabasa ko kay sir, ito na sir yung report na ginawa ko sir. Binasa niya, sige tuloy mo yan. Sabi ko sir, request na sir, muna sir, kausapin ko muna yung tao. Hindi, tuloy mo na sir, kausapin ko lang muna yung tao sir. Sige sir, pipirmahan ko to sir. Sige, gawin mo na yan, tuloy mo yan ha. Sabi ko, yes sir. Ang nangyari ganito, hinanap ko ngayon yung tao na yung kasama na yon. Nag-usap kami, alam niya ito, alam mo ito eh. Hindi na lang kita dito i-drop name. Alam ko, alam mo ito. Nag-usap tayo dyan sa may umbrella eh. Yung wala pa yung tower dyan sa Parola. Kaso ngayon naging tower na yan eh. Dati may umbrella dyan or tinatawag natin kiosk.
So ang sabi ko ganito, sabi ko, Chip, basahin mo to. Binasa niya, umalma siya ngayon. Sabi, Chip, hindi naman yung totoo yung ganyan. Kuninto niya ngayon sa akin yung buong kasaysayan, yung buong pangyayari. Eh sabi ko, Chip, sabihin ko sa iyo, Chip, nagkasuntukan man tayo, hindi ko gagawin to, Chip. Hindi ito pang ano sa iyo kasi report ito, Chip, pinapagawa nga ng report. Kaya nga, Chip, hindi napansin mo ba? Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi mo napansin na hindi ko pinirmahan muna yan. Gusto ko kausapin ka. Kasi itutuloy, pinapatuloy yan, Chip, eh. Problema mo talaga yan pag natuloy yan. Tutuluyan ka na mag-asawa, eh. Ito ngayon, kininto niya ngayon sa akin. Nung nalaman ko yung buong kwento, nagkaroon lang pala ng pagkasalisi. Pinunit ko ngayon sa harap niya ngayon yung report. Pinunit ko sa kanyang harap. Ang sabi ko, Chip, rest assured, ako na bahala dun sa taas. Pinuntahan ko ngayon si Sir, yung lalaki, yung asawa. Kinausap ko, Sir, ganito, ganyan, Sir, nangyari. Baka ako, Sir, pwede naman, Sir, kausapin nyo na lang, Sir, si Ma'am. Total, mag-asawa naman kayo, Sir. Baka pwede naman maayos yun, Sir. Kasi ito, Sir, yung nangyari, Sir, ganito, ganyan. Nandun, lahat ng mga sinabi sa akin ng tao, corroborative dun sa kwento ni Sir. Talagang merong pagkasalisi lang, hindi mga misunderstanding lang. Adi, sige, natauhan ngayon si Sir. Sabi niya, ano yan, ginawa mo na yung report? Sabi ko, hindi, Sir, hindi ko na tinuloy, Sir. Pero hindi ko sinabi sa kanya na pinunit ko. Hindi ko na lang, Sir, kasi nakausap ko na yung tao, Sir, eh. Talaga naman, Sir, kung talagang yun ang ginawa niya, Sir, ayon sa sinasabi ni Mrs. Sir, ni Ma'am, tutuloyan ko talaga, Sir. Parang sabi niya, nakabawi ka patuloy. Sabi ko, hindi naman ganun, Sir, kasi nagkasuntukan man kami, Sir, nag-away man kami, Sir, pero hindi man ako ganun, Sir. Akin, Sir, trabaho, ito, Sir, wala namang kinalaman yung personal na bagay sa trabaho. That's professionalism. That is professionalism. Yan ang malinaw dyan. That is professionalism. Walang pakialam yung personal, yung away, personal yung grudge. Kung trabaho yan. Sabi ko, Sir, hindi naman, Sir, hindi naman ako bumabawi ng ganun, Sir. Akin lang, Sir. Maayos lang ba, Sir? Yun, sige, sabi. Thank you very much, ha. Si Sir, taas na rangguri, Sir, nag-aral pa yun si Sir sa law school, eh. Sir, nagkakausap tayo, Sir, pero hindi ko na lang bagitin yung pangalan niyo dito, Sir, kasi mahirap na, Sir, eh. Sana, Sir, nakagraduate kayo sa law school, natuloy niyo, Sir, naging abogado kayo. So, yun. Yung kasama ko na yan, ako, alam ko, mataas parang gumo sa akin ngayon. Nagkasuntukan man tayo, nagkaroon man tayo ng kalabuan, kasi bunga yan sa kasama natin na ginagatungan ka. Parang gusto kong banggitin yung pangalan dito na nagturo sa iyo niyan, eh, para masira ka, eh, hanggang sa nagsuntukan pa tayo. Pero sabi ko nga sa iyo, huwag kang maniwala sa ano mong sabi nila. Mali na yun, eh. Away prinsipyo na yan, eh. Ang akin nilalaba dyan, prinsipyo sa loob yan, eh. Doktrina natin yan, eh. Bakit sisirain ng isang kasama? Hindi ako papayag doon. Tulad yan, nalasong kayo na, ako salamat naman sa Diyos at pasalamat din ako sa iyo. Nabuksan ba isip mo? Bagaman taga Cavite ka, ako'y wala akong ganun. Basta tayo, magkasama tayo, nagkita pa nga tayo si CJ Med, eh. Natutuwa ka rin, natutuwa din talaga makita ka. Sabi ko, at least nagkaayos tayo. Ang gaya nga ng sinabi ko sa inyo, trabaho yan. Personal, iba yon. Hindi ko gagawin yan kung trabaho. Line of duty yan, eh. Bakit ipasok yung trabaho ko dyan? I will put my personal relation second only to my loyalty to the Coast Guard Service and to my country. Yan ang totoo. That's a creed. Ewan ko lang kung hindi pa kayo magising yan. That's a creed. That's an oath already. Ngayon, maraming salamat sa inyo at talagang hindi ko mauubos itong aking kwento. Marami ho, 24 years. 24 years ho yan. Ang dami pa ho talagang surprise sa inyo. Pero sana, ito'y magdala at magbunga ng mabuting bagay para sa inyo and to my English speaking subscribers. Informing you that in the Philippines, politics, subversion, impunity, tyranny is very real. And Satan, Lucifer, the devil, you are a coward. Face me and fight me like a lion. You want to take the star? Take the star. Face to face. Traidor ka. So again, maraming salamat sa inyo. Again, sinasabi ko, yung heart ko ganun pa rin.
So, salamat sa Diyos, sa Panginoon. The honor and the glory belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. You want to take the star? Amen.